This is what I like. Bamboo, nakakapag-presko. Ito, nilagay nila yung aircon. Mga split type. Hello guys, good morning! Welcome back to our channel, Kasanting. Pupunta po tayo sa San Fernando. Some of our client prefer nila sa may San Fernando. So ano ba daw pwede nating ma-offer since wala silang masyadong na-search. So this vlog is about a property na located doon sa San Fernando, Kalulot. Medyo mababa po yung ating video dahil meron tayong alam nyo naman, magdi-discuss tayo sa location, yung papunta talaga doon, yung house details, at syempre yung paano mag-avail ng mga unit dito. At tingnan nyo na rin kung anong feel nyo sa vibes about this property, since na unang natin siyang i-feature dito sa ating Kasanting channel. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, and if you find this video helpful guys doon sa property hunting ninyo, please do like and subscribe naman guys para ma-update po kayo sa mga future nating vlog, and do click notification bell para syempre updated kayo. So ano pa ba hinihintay natin? Let's go! Hey everyone, we're starting our drive here on NLEX, heading north from Manila. Expect a smooth ride all the way up through Central Luzon. Passing through Bulacan and now entering Pampanga. If you're coming from Manila, this route lets you reach Pampanga in about an hour or so, depending on traffic. We're now approaching the Mexico exit here in Pampanga. If you're coming from Manila, this is a toll gate you need to take to reach Carlos Estate. Paglabas natin sa Mexico toll gate, in this area, you'll find Global Construction, a well-known construction supply and services provider here in Pampanga. This landmark is very helpful because once you see Global Construction, you know you're already very close to the residential development and growing communities in this area. And now we are entering Barangay Kalulot. Barangay Kalulot is one of the fastest developing barangay here in the city of San Fernando, Pampanga, strategically located near major highways like MacArthur highways and just minutes away from NLEX. Makes Kalulot attractive and it's balanced. Accessible siya sa mga commercial area pero residential and peaceful pa rin ang environment. And within Barangay Kalulot is where you'll find Carlos Estate, a residential community that benefits from prime location because of its accessibility and ongoing development in this part of San Fernando. Properties here are strong potential for appreciation. Imagine living in a fishbowl subdivision but just minutes away from expressway, malls, and business district. That's the advantage of Carlos Estate here in Barangay Kalulot. Location, accessibility, long-term value.
Hello guys, so nandito tayo sa Carlos Estate, Barangay Calulot, San Fernando, Pampanga. Check natin guys yung unit na in-offer nila. Meron tong 80 square meter, single attached, 65 yung floor area niya. So ganito yung dress up, pero ito yung turnover unit. Malit lang yung community, ayan, yung mga bakod. So mga nasa 3 hectares lang siya. Yun yung main entrance. Right guys, so ito yung ating passage ng ating unit. Yung kanyang design ay modern, no? So ito po yung mga uso ngayon na design, modern contemporary. And then dito, sa harap natin, meron tayo mga 3 meters. So pwede ka pang mag-garden dyan. Kung meron ka mga halaman. And as you notice po, yung kanilang septic tank dito po sa kanilang carport. So meron itong mga, okay, ito yung mga conventional septic tank na may 3 chamber. Yan. Naka-fave na rin yung kanilang carport. And dito, pwede kayong maglagay ng lawn or yung grass. So dito sa ginamit nilang ceiling, sa labas, parang ano po ito, no? Plastic. Yan. Parang plastic po. Yan. And dito po sa likod, sa 2 meters yung setback. So ganyan na po yung turnover. Mayroon na siyang tiles na non-skid yung tiles niya. Tapos meron doon saksakan for laundry area. Guys. Pan entry, makikita natin meron tayong step or porch. Yan. Magbagan. Ang kagandahan nito, pagka halimbawa meron kang garden dyan, medyo may lupa, before ka papasok sa bahay, kapagpag ka ng ganon. Tapos makikita mo sa pinto nila, yan guys, oh, meron siyang modern na doorknob. Ayan guys, dito, modern. Kahoy po yung ginawa nila dito or in-attach nila. Yan. Gusto ko yung doorknob. Very modern. And upon entry, yung mga ayan, switch ay kulay itim. Yan. Ayan. Ito naman yung mga bintana. Dito, yung nasasara mo. Ito naman, naka-fix. Ganun naman yung dito. Naka-fix sa baba. Ayan. O yung awning type, no? Ayan. Tapos, meron silang, ito, check natin. So, ano ito? Plastic. Okay? Ayan, hindi siya kahoy. Ganun din dito. Meron siyang storage. Ayan, storage niya. Then, yung mga switch. Then, dito naman, yung refrigerator. Tapos, ito yung kitchen. And then, ito yung sa labas. Tapos meron na siyang cover. Aesthetic. At ang maganda dito, meron siyang kwarto sa baba. So pwede dito yung mga single bed. Pero ang biliban ko po dito guys, meron siyang mga ayan o, electric socket. 3 every corner, no? Okay. Tapos 60 by 60 yung tiles niya. Yan siya, oh. And then ito naman, yung kanyang toilet. Sa toilet, guys, dito, modern din yung ginamit nila dito, ang toilet. Hindi siya regular na sink.
ito na makikita ko dito sa ginamit nila. Hindi din siya regular lang na toilet bowl. Ito yung gusto kong toilet bowl. Naka-fix yung water tank dun sa bowl. Tapos ito, may drain drops na rin siya. Plus may cover. So bihira lang din silang nag-ano dito, ano. Mostly kasi yung mga nakikita ko ganyan, hindi naka-cover. Okay. Tapos floor to ceiling na rin itong non-skid po nila na tiles. So very yung ginamit na palette or color palette ito is more on nature, no? Wood. And okay, so ito yung steps. Alright, sa steps. Hindi siya masyadong matarik kasi pag ganyan siya, oh. Korting S. And then, meron siya dito switch. And meron siyang yung fixed window. Tapos meron yon na bubuksan. And pwedeng lagyan ng chandelier or emergency light. Ito naman yung pwedeng lagyan natin ng chandelier. So, 2 bedrooms po siya. Ito yung common toilet. Yan yung common toilet. Yung sink. Yan. Fix. Yan siya. Floor to ceiling yung tiles. Yan, switch. Ito naman, yung bedroom. Number 1 bedroom. Kasya dito yung single bed. Kung meron kayong anak, dalawang anak, bunk bed. And dito guys, hindi din sila strict, no? Kung gusto niyo magpa-expand upon turnover, pwede po niyong gawin dyan isa pang room. Or any bahala po kayo kung anong gusto nyong maisipan na expansion. Kasi dito, mayroon pa rin siyang setback. Oh. And ito naman yung master bedroom. Ito guys, yung master bedroom. So, full size bed. Yan yung tsura niya, pan turnover. And, okay, so meron siyang balcony dito. Yan siya. Yung balcony. And now, puntahan naman natin yung naka-dress up nila or yung mga may gamit na. Alright, let's go! Ito naman yung model house nila na dress up. So ginamitan nila dito ng plain modern gate. Bagay siya dun sa aesthetic ng Passage ang unit natin. No? Very masculine yung dating, no?
Ayan o. Black. And the steps, naglagay sila dito ng Fable. Ayan. Ayan guys. Oh. Then, meron siya ditong garden. Ayan. Right? And the porch. Mayroon din akong ganito sa bahay. Nakaka-aesthetic din siya. This is what I like. Kasi yung bamboo, attract talaga siya ng, alam mo yung cozy and zen and parang presko. Presko na pakiramdam. Yung mga ganyan. Kaya ginagamit, nung ako dati, engage pa ako sa spa. Ayan. Yan yung madalas ginagamit sa spa. Diba? Nature vibes talaga. So dito nilagay nila yung aircon, mga split type. Ayan, aircon sa mga rooms. Check naman natin yung pag-furnish nila sa loob. Siya guys. So dito, pan entry, dito nalagay yung aircon. Tapos nag-paint sila dito ng kulay green, no? Na hindi masyadong masakit sa mata na pagka-green. Yan. Neutral green, parang gano'n. And dito naman yung TV. Ito, may nabibili tayo dito sa sa Mandawi. Then TV, na-touch nila dyan. And dito naman yung couch natin. Tapos nilagyan nila dito ng cabinet, kitchen cabinet. Tapos dito yung refrigerator. Yan siya. Nagkaano na siya. Ayan, no? Ito naman yung gas range natin. Plus yung range hood. Ayan, yung range hood. So, pwede po dito pang Airbnb guys, yung datingan niya. Tapos ito naman yung CR. CR. CR natin. So, nilagyan nila ng partition dito na parang glass. Or glass talaga siya. Para hindi mabasa yung dito. Ito naman, isang bedroom. Ayan, kung meron kayong bisita. So, bali total of 3 bedroom lahat. So, ito yung nagustuhan ko dito. Meron bedroom sa baba. Kasi, diba, yung parents natin, medyo hindi na kayang umakyat kung sa taas pa yung bedroom. Yan lang siya. Tapos, ito yung gusto ko dito. Yung fave niya hanggang dito. So, dito yung maglalaba ka. Tapos, ito na yung sampayan mo. Diba? Napaka-cozy yung feeling. Right? Dito naman tayo. So, same pa rin. Tingnan natin kung merong silang binago. So, wala. Ayun, nilagyan nila ng chandelier. Ayun. Tapos, isang wall art. Ayan, wall art. Tapos, nilagyan nila nito. Tapos yung sasakan, emergency light pala siya. Pang emergency light. Then, nilagyan nila dito ng flower or plastic. Which is nice. Kasi walang masyadong maintenance. Tumala tayo.
nandito yung yan, common toilet. So later na natin check yung masters. Ayun. So ito maganda to. Na kung isa lang anak mo, pwede na to. Kung dalawa na sila, so pwede mo siyang i-bunk bed. Yan siya guys. Oh. Yan. Ito yung aircon. Gusto ko to. Yung mga shoes nila, lalagay natin dyan. Tapos dun yung ano, mga damit. Then, ito naman yung master's bedroom. Sa master bedroom, gusto ko itong aesthetic. Yan. So, ito yung cabinet. And ito naman, gusto ko to kasi pa slant siya, ganun no. Ayan. So, I think may nabibili nito sa Shopee. Ayan siya guys. Diba? Ganda. Bungad siyang ganun. Alright guys, so for the computation, ito naman i-discuss natin. Alright guys, so nandito po yung ating computation. Ito po ay mga ongoing na po ngayon, kaya 8 months to pay na lang po tayo dun po sa ating down payment. At meron tayong dalawang option. Ito po ang bank financing at yung ating pag-ibig financing. So unahin po muna natin yung ating option 2. Okay, yun po yung bank financing. Yung option 1 po, yun po yung kapag gusto nyo i-deferred or i-cash payment. Alright? So kung kayo po ay nagbabalak na i-bank financing siya, ito po yung magiging computation po natin. So depende pa po sa bank po ito ha. Yung ating total price po, lahat-lahat na po is nasa 4,438,481. Yan na po kasama yung itong mga taxes po natin, yung mga processing po natin na tinatawag, notarial, transfer tax, lahat po yan. Kasama na po dito. Pati na po yung VAT. Yan. Include na po siya dito. Yan naman po ang ating reservation ay 15,000. Right? And after 30 days, mag-i-start po tayo ng ating down payment, which is 8 months na lang po, since ito po yung target na turnover natin, kaya 8 months na lang po siya. So, dito, meron tayong equity, VAT, other charges. So, ito po yung mga naka-specific. Ito po yung mga other charges. Okay, yung mga VAT, tsaka yung transfer tax. Yan, other charges, transfer tax, and also the equity. Okay po. So, kung total po natin na yan, right? So, yung equity is 32, yung VAT is 57, 18 naman yung other charges. Yung total po na babayaran natin monthly for 8 months ay 109,087.3. So, 8 months po yan. Ito po ang total ng ating processing, down payment, and equity. Alright? And then kapag natapos po tayo dito, yung 80% po natin na loanable po sa bangko ay ito po. Ayan. Ito po ay standard natin na 8%, pero some other banks can give us as low as 6%. Alright? And meron po tayong estimated na monthly amortization for 20 years is 29,700.19. Yung salary lang po na requirements para makapag-loan po tayo ng 80% ng ating unit ay 99,000. Okay, 100,000 monthly. Depende pa po yan sa edad natin. Ano? So, pwede po kung yung tawagan or magpa-compute, no?
based po dun sa edad ninyo. So, sample lang po ito. So, 10 years naman, ito naman po yung ating monthly at ito naman po yung required salary. So, nag-a-adjust po siya. Alright? So, ito po yung ating bank financing. And then, dito po naman sa ating pag-ibig. So, sa pag-ibig po ay meron siyang TCP na 4.1. Estimated lang po ito, no? Kasi meron pa po tinatawag na loan difference. Okay? So, may mga charges pa po na hindi kasama po dito. Alright? And, para mayroon lang po tayong for demonstration purposes, ano? Pag kukunin natin siya sa bank, same po na may 15,000 yung ating reservation. Ito naman po yung loanable or tentative loanable kasi i-appraise pa po ito sa pag-ibig. So, possible po itong binigay po natin na or binigay po nilang computation is 35% to 40% dun sa value po ng property. So, kaya po medyo mataas po siya. So, sa 8 months, ito po kasama po yung equity, VAT, other charges. Ito po yung ating magiging monthly, 236,455. Mostly kasi po pag-ibig, mababa lang po yung appraisal nila. Kaya po, mataas po yung ating down payment. Okay. Pero ang kagandahan naman, pagdating naman sa amortization, so 30 years, nasa 16,000 lang, 559. Income requirements lang po is 55. Ganon din naman po, pag 20, 19,000 yung monthly, 65 dapat yung salary mo. So, ayun po, no? Ito po yung ating pag-ibig financing. So, medyo short po siya kasi depende po sa mga marire-open po na unit. Ano? Ito pong case po natin, yung client po, kung kapag kukunin po ninyo ito, 8 months po yung target turnover. Pero may mga unit po din po tayo. Kapag na-open po, ay up to 18 months, 20 months yung down payment. So, mas flexible po siya. For the meantime, ito po yung available sa ngayon po. Alright? So, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo tawagan sa number ko. Nasa screen po natin para makuha nyo po yung exact computation na para po sa inyo. Kasi depende po yan sa age, sa income requirements, yung magiging structure po ng kanyang computation. Depende po yan kapag bank, ito pag bank or pag-ibig. Alright? Ayan guys, so nakita nyo na yung location, house details, kung ano itsura niya upon turnover at ano itsura niya upon completion or kung anong gusto nyo gawin like dress up. Kagaya nito ang ating na feature na unit. Alright, so guys, for more details about this property, konti lang po ito, no, yung unit na to. Pwede nyo po kong tawagan or i-message. Comment lang kayo sa baba ng ating video dito sa ating comment sections kung nagustuhan nyo yung ating signature ngayong araw na to. And so, muli ako nga pala si Kuya George ng The Force Realty. Nagsasabing, dream home you deserve, people you trust. See you and God bless. Ahenteng lupa't bahay sa gitnang Luzon, Pampanga ang aking taglay. Tumutulong sa pamilya, lokal man o dayuhan, sa ibang bansa'y nangarap, ngayon'y umuwi lamang. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay. Ngunit minsan di handa, kaya't oras ang nasayang. Samahan mo ako sa tamang bahay para sa pamilya'y payapang buhay. Sa bawat sulok ng baryo, sa kalsadang tahimik, may kwento ng pangarap, may tahanang bibit-bit. Kini ko ang tanong, kuya, kaya ba ito? Sagot ko'y may pag-asa, basta't sama-sama tayo. Minsan, malayo ang pangarap, minsan, ito'y malapit. Ang mahalaga'y tahanap
tahanan kung saan puso'y sisikip. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay. Ngunit minsan di handa, kaya't oras ang nasayang. Samahan mo ako sa tamang bahay para sa pamilya'y payapang buhay. Huwag mamadali, isipin ang tunay na halaga. Hindi lang ito pader, ito'y pangarap na buo. Ang tahanan ay tahanan kung may saya't pagsasama. Walang mas mahalaga kaysa pamilya mong kasama. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog